Okay? Pag lumipas yan, ulitin ko yung 3 bagay na hindi mo kayang ibalik. Pag lumipas yung oras, walang edit ang buhay, walang rewind. Huwag mong palagpasin. Pangalawa, mga bagay na sinabi mo na. Nabitawan mo na, nabigkas mo na, hindi mo na kayang bawiin yan, hindi mo na kayang ibalik yan eh. Pangatlo, alam mo kung ano? Oportunidad. Okay? Pag pinalagpas mo to, may ibang tao na kukuha nito. Pag hindi ka nag-join, tingin mo yung nag-invite sa'yo, titigil. Hindi titigil yan, mag-iimbita ulit yan. Lalo na to mga leaders na nandito. Mag-iimbita yan. Tutuloy kami, yun nga lang kapatid, pag hindi ka nag-join, iwang ka rito. Ang Live Good parang isang eroplano to. Andito lahat yung pangarap mo. Pag hindi ka nakasakay, iwang ka. Dilipad to. Malayo ang mararating nito. Kaya kapatid, tanggalin mo na yung duda mo. Yung duda mo, hindi kayang ibili ng bigas yan. Yung duda mo, hindi pwedeng ipampaaral ng anak yan. Kahit sabihin mong graduate ka, pwede bang sabihin mo, graduate ako ng engineering, graduate ako ng ano, bigyan mo nga ako ng 2 kilong tilapia dyan, walang ulam yung anak ko, pwede ba yun sa palengke? Hindi po. Di ba? Bottom line, kailangan natin ng pera. Ganda nga ng topic sa church namin eh. Ang nagiging masama lang, yung sumamba ka sa pera. Yung magpagamit ka sa pera. Pero bottom line, hindi masama na magkaroon ng maraming pera. Paano ka tutulong sa maraming tao kung wala ka? Paano ka makakapag-charity? Paano mabibigay yung magandang buhay sa pamilya mo kung sahod mo minimum? Dati ang tagal ko sahod ko minimum, kaya utak ko nun minimum din eh. Sorry pero kapatid, kung talagang magaling ka, kung talagang may kaya kang patunayan, dito mo labas yung galing mo. Kasi dito may katapat na malaking pera yan. Baka mas marami, mas magaling sa amin eh. Matatalino ka pa. Ako nga, kung Englishan, baka hindi kita maintindihan eh. Hindi ako matalino. Nakagraduate nga ako, puro pangongopya lang eh. Binarkada ko lang yung mga professor ko nung... Graduate ako, 2 years course lang bro eh. Sa AMA, Alabang. AMA pa ako, sorry no. AMA Alabang ako nung first year college, second year AMA pa ako. Hindi talaga ako, sorry, hindi talaga ako masyadong natuto. Hindi ko nga nagamit eh. Computer programming. Tulog ako lagi sa school kasi working student ako eh. Minsan nga hindi ako nakakapasok eh. Yun nga lang, hindi naman basihan talaga minsan ngayon yung natapos mo eh. Ang basihan ngayon, ano yung buhay na meron ka? Kasi ang daming graduate call center nga ngayon eh. Tama. Magkano lang? 20 mil, 30 mil isang buwan? Ang daming ang graduate na magandang kurso, DH sa ibang bansa eh. Para saan? 40 mil isang buwan? 50 mil isang buwan? Iiwanan yung pamilya? Iiwanan yung mga maliliit na anak? Mag-aalaga ng ibang anak? Graduate yun. Tama? Kapatid, sumubo ka. Nagawa kong kumita ng malaki sa loob ng 2-3 buwan. Ay, ang dami na rito kumikita ng maganda. Walang masama na magdagdag at sumubok ng bago. Tama? Kaya sana na-inspire kita. Okay? Sana challenge ka ng isang Kristolentino. Bago tayo matapos, iwanan ko na lang kayo ng maikling kwento. Gusto ko kasi hindi ka masyado makatulog ngayong gabi, no? Yung mapanaginipan mo ako. Lokong tao yun, Hindi, biro lang. Baka mamaya sampaling ka ng asawa mo, binabanggit mo yung pangalang Cristolentino. Bago ako matapos, isang maikling kwento ng isang mag-ama. Yung isang tatay, may magandang hanap buhay, may magandang trabaho o negosyo. Ngayon kinulit siya nung anak niya. Sabi nung anak niya, Daddy, pwede ba akong magtanong? Pwede ko bang malaman kung magkano kinikita mo sa trabaho mo o sa negosyo natin, Daddy, sa loob ng isang araw? Okay? Alam mo, sabi sa kanya, nak, kumikita ako ng 2,000 pesos a day. Okay na? Tapos ka na magtanong? Busy ako, nak, may gagawin pa ako.
Tapos nangulit yung bata. Daddy, pwede po ba akong makahingi ng 1,000 piso? Alam mo, nagulat yung tatay. 1,000? May lintik na bata ka. Anong gagawin mo sa 1,000 at nanghihingi ka ng 1,000? Sige na, daddy. Laki naman ng kinikita mo eh. Pengi nga po ako ng 1,000. Eh, busy yung tatay. Alam mo, bumunot. Anak, eto na yung 1,000 ha. Please, wag mo akong kulitin. Busy ako. Bilin mo na yung gusto mong bilin. Alam mo, nung narinig ng bata yun, pinuha niya yung 1,000. Tapos, takbo siya pabalik sa kama niya. Inangat niya yung kama niya. Yung bata pala, nag-iipon ng coins tsaka bills. Sobra sa baon niya. For how many months na. Nung binid lang nung bata, yung mga naipon niyang baryat bills, umabot din po ng 1,000. Yung binigay sa kanyang 1,000 at yung naipon niya nung pinagsama niya magkano? 2,000 pesos. Alam nung hawak nung bata yung 2,000 pesos, dali-dali siyang tumakbo sa tatay niya. Sabi niya, Daddy, meron po ako ditong 2,000 pesos ngayon. Daddy, pwede ko po bang bilhin yung isang buong araw mo? Maglaro lang po tayo. Kasi miss na miss ko na kayo. Dito pa naman yung mga anak ko. Nasa puso ko. Nandito yung isang anak ko. Ito yung bunso ko. Kapatid, bakit ko kinuwento yon? Wala lang, gusto ko lang kitang paiyakin. Kaibigan, baka maganda buhay mo ngayon. Nasa abroad ka, may negosyo ka, maganda pinagkakakitaan mo. Pero baka wala kang time sa anak mo. Alam mo, naisip ko, mas masarap na kumikita ka ng malaki kasama mo yung pamilya mo. Alam mo, napakasweet ng mga anak ko. Katabi ko sila matulog. Paggising nila, kasama nila ako. Masaya. Di ba? Ganun yung buhay. Marami kasi, maganda na yung kinikita, pero marami walang time sa pamilya. Okay? Yung iba na nagagawa pang iwanan yung pamilya nila ng ilang buwan, ilang taon, tas babalik dito, malayo yung loob ng anak nila. Para saan? Sa pera. Ibigan, nag-isip-isip ka rin. I-challenge mo yung sarili mo. Baka marami ka nang namimiss na mga importanteng oras para sa anak mo. Sa magulang mo o sa mga taong malapit sa'yo. Sana sa isang kwento na yon, nakurot ko yung bahagi ng puso mo. Kung tatay ka tulad ko, kung nanay ka o magulang ka tulad ko, at nasa puso mo rin na pahalagahan yung oras para sa pamilya mo, sumubo ka. Karirin mo to. Alam ko kaya mo to. Walang imposible. Mahal ka rin ng Diyos. Hindi pwedeng kami lang. Anak ka rin ng Diyos. Ayaw niya na nahihirapan ka. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, He plans to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope in the future. Tama? Hindi kanya para paghirapin. Ang tao magulo lang eh. Maraming dumadating na oportunidad, negative kasi. Hindi mo ba alam, walang sinadya, walang nagkataon sa mundong ito. Lahat na nangyayari sa buhay ng isang tao may dahilan. Na kung bakit ka nandirito ngayon, nakikinig sa akin, namomotivate sa akin, kasi posible na kung ako nangyari sa akin to, posible kung ako answered prayer sa akin, baka ganun din sa'yo. Tama? Kaya sumubo ka. Gusto niya, bigyan ka ng magandang buhay. Gusto niya, pagtagni-tagniin lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Kaya niya lang pinarana sa iyo minsan yung mga dagok na yan, problema na yan, o kung ano man, china-challenge ka lang niya. O ngayon, may reward na. Pinakita ni Lord sa iyo ngayon. Eh di sumubo ka. Walang imposible sa taong determinado. Tama? So sana, na-inspire kayo ng isang Kristolentino. Maraming salamat po. Sa Diyos po lahat ng papurit pasalamat.
God bless you all.